So, ang ilang botante sa Negros Oriental. Sa isang presinto, Oo, Negros Oriental. Lagot. Kasalanan mo yan, Tebes. Si Tebes po, si Kong Arnie Tebes, nasasangkot sa anomalya ng eleksyon sa Negros. idinahilan ng mga botante ang mga balotang hindi nakasya sa lumang ballot box. Live mula sa Dumaguete na sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, tapos na ba ang bilangan dyan? Cheryl, mula sa 549 na cluster precinct, 541 ang patuloy na nagbibilang pa rin ngayon. 80.33% yan ang kabuuan ng mga nagbibilang dito sa Negros Oriental. Yung iba kasi alas 4 na ng hapon nagsara matapos pabotohin yung mga kababayan natin na nasa loob pa ng paaralan ng mag-cut off dahil sa katatapos na eleksyon. Pagkatapos niya, nagkaroon naman ng konting mga problema kagaya ng ballot box na nakapina at voters verification ng mga botante. Alas 7 ng umaga ng simula ng botohan sa 549 Cluster Precinct sa Negros Oriental para sa barangay at SK election. Dito sa Negros Oriental High School sa Barangay Daro sa lungsod ng Dumaguete, naunang bumoto ang mga senior citizen, persons with disabilities at mga poll watcher. Matyaga rin pumila ang mga kabataang boboto sa SK. 13 presinto ang nakasign sa eskwelahan. Malapit lang kasi bayan namin kaya napaagan lang ako. Tapos may trabaho pa ako mamaya kaya inagahan ko na lang. Hindi pa man nagiinit ang botohan, isang ballot box ang nagkaberya dahil hindi maipasok ng botante ang kanyang balota. Grabe, no? Hindi may pasok yung balot. Ay, ano ba kayo dyan sa Negros? Kasalanan yan. Ako, nag-aantay ako. Magsalita si Janice o si Fritz Diaz. Antayin natin. Baka mamaya, yung problema sa eleksyon na yan, kay Kong Tebes isisi. Malamang-lamang yan. Kaya, mag-antay ka, Tebes. Babanatan ka na naman. Malamang yan. Sa November 2, siguro pagbalik ng mga balita, yari ka. Yang problema sa Negros, idadali kay Tebes. UP at kinakalawang na kasi ang ballot box. Kinakailangang tuloy palakihin ang butas sa kahon gamit ang gunting para magkasya ang balota. Ilang din sa naging aberya sa pagboto ang mahabang pila sa online registration kung saan kinukuha ng botante ang kanilang precinct at sequence number. May mga nakapaskil na listahan naman sa pader ng paaralan pero hindi ito napapansin ng mga botante kaya hindi maiwasang may uminit ang ulo. Yeah, I know, but then they should have still placed here. Map here. There. Yeah, but there's no precinct number. My concern was which room, what precinct number. Grabe. Si ate, grabe mag-English. Malupit. Munti ko hindi naintindihan, ha? Englishera si ate. No? Anyway, antayin natin ito. Kung yung problema, kasi po, ang daming naging problema ng barangay election. At hindi po naligtas ang Negros. Ha? So, sigurado yan. Meron na namang papatakan dito si Tebes. Kung hindi kay Kong Tebes, isisisi dun sa kapatid ni Tebes. Si Pride, Henry Tebes, sa kanya isisisi. Ganyan dyan eh. Isinisi sa Tebes yung STL, tapos dapat na daw mahinto ang STL, kinuha sa Tebes yung STL, tapos tinuloy naman yung STL. Ganyan po kaplastika natin. Mahalata nyo po. There's no precinct number. My concern was which room, what precinct number. Nakabilad naman sa sikat ng araw ang mahabang pila ng mga botanteng ito sa isang presinto sa Piapi National High School. Pagpasok kasi ng voting precinct, dadaan ulit sa verification ng mga botante bago bigyan ng balota. Bagamat ginagawa naman ito maging sa ibang polling precinct, napapagalan ng mga botante sa proseso rito. Medyo matagal ng konti yung mismong pagpili mo ng kandidato. Siyempre, ang daming pangalan ipipiliin mo eh. Alas 3 ng hapon nang isara ang botohan, pero pinaboto pa ang mga botante na nasa loob ng kanilang presinto. Pwede ba yun? Pwede. Legal ba yun? Legal kaya yun? Ewan natin. Tayo stressful. Relax ra. Ayon sa PNP, payapa at walang naitalang election-related violence sa Negros Oriental. Yan ay kahit nasa ilalim ng COMELEC control ang probinsya dahil sa seguridad matapos ang pananambang kay dating Governor Ruel Digamo noong Marso.
Cheryl, umaasa ang COMELEC dito sa Negros Oriental na makapagpoproklama na sila na mga nanalo dito sa barangay election mamayang alas 10 ng gabi. Cheryl. Maraming Nabanggit pa talaga si Digamo. But anyway, we'll see. Antayin natin ha. Kung meron na naman sila kasi sabi, mapayapa naman daw. Although mabagal ang nangyaring election dyan sa Negros, pero mapayapa naman. Abangan natin ang totoong balita kasi syempre, yan ang lalabas sa media at alam naman natin kung saan nakapaling ang media. No? Pero doon sa mga local news at saka dyan sa mga social media broadcasters dyan sa Negros, antayin natin lalabas ang katotohanan. Kung ano ba ang totoong kwento dyan sa Negros. At tingnan natin kung magkakasisihan. The next performance will start momentarily.